Si Trump nagbanta. Si Xi Jinping papatawan umano ng matinding parusa kapag ginalaw ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Okay, mga guys, ito ang ating bibigyan ng reaction video, komentaryo, question, dahil ito yung maiinit na balita ngayon sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na ang mga Chekwa, alam naman mga China, gustong-gusto na talagang sakupin ang ating mga teritoryo diyan sa West Philippine Sea. So bibigyan natin reaction to Ngayon, guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please lang like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. Okay? And also please paki-subscribe kay PHTV. Okay? Kay PHTV itong video na to. So, itong ating bibigyan ng reaction video Okay mga guys. So, please paki-subscribe din kay PHTV. Okay mga guys, so umpisa na natin kung bakit papatawan umano ng matinding parusa pag ginalaw nila ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Itong mga Chino na to. Okay, umpisa na natin. PHTV Iniulat na isang source na nagkatensyon umano ang isang US Coast Guard cutter at isang Chinese Navy ship sa South China Sea matapos agresibong hinarang ng mga Chinese ang barko ng Estados Unidos sa pinagtatalunang karagatan. Matindi. Dineploy ng Estados Unidos ang Coast Guard cutter nito na USCG Melon sa South China Sea upang tumulong sa pagpapanatili ng freedom of navigation sa nasabing karagatan. Ngunit hinarang ito ng Chinese Navy kaya't napilitan ang USCG na magpuputok ng warning shot. Ayon sa pahayag ng USCG, binalaan umano ng mga personnel nito ang Chinese warship na huwag subukang lumapit sa USCG Melon. Ngunit binaliwala ito ng mga Chinese at agresibo umanong lumapit sa nasabing US Coast Guard vessel. Kakapal ang kakapal nyo ang kakapal nyo mga Chinese Gusto nyo pang lumapit sa sa US Coast Guard Ayan na ang mapapala nyo mga Chino. Pinaputukan kaagad ng US Coast Guard ang harapan na nasabing Chinese warship at kalaunan ay agad namang lumiko at lumayo ang mga Chinese. Kinompirma din ng USCG na walang nasaktan sa nangyaring insidente at nagbabala na hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Ang US Coast Guard nag-warning shot lang sa Chinese Navy Ayun, umatras mga guys. Iniulat ito matapos naglabas ng pahayag ang Pilipinas at France tungkol sa commitment ng dalawang bansa na panatilihin ang international na rules-based order sa karagatan, partikular na ang freedom of navigation sa West Philippine Sea at South China Sea. Nagpulong sina Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs na si Maria Teresa Lazaro at si Bono Gaidi, ang Director for Asia and Oceania of the French Ministry of Foreign Affairs, upang pag-usapan kung paano mapapalakas ang maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at France. Sinabi ni Lazaro ng Pilipinas at France ay parehong may deep-rooted na maritime tradition na nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa maritime cooperation ng dalawang bansa. At sa kabila ng geographical na distansya, ang shared interest sa maritime domain ang nagpalapit sa Paris at Manila. Sinabi ni Gaidi na ang Pilipinas at France ay magkapareho ng paniniwala at paggalang sa UN Charter, sovereignty, multilateralism
at peaceful settlement sa mga international conflict na naging matibay na batayan para sa partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Oo nga naman. Ang Chino lang naman, ang mga China lang naman hindi sumusunod sa sa international law. Itong mga Chino na to, no. Kaya nga pinag-iinitan na sila ng mga maraming bansa. Sinabi ng Embahada ng France sa Pilipinas ng high-level na political consultation ay naglalayong palakasin ang mga bilateral na ugnayan para sa estratehikong partnership ng dalawang bansa sa hinaharap. Sinabi rin ng French Embassy sa Manila ng pagpupulong na ito ay nagbigay ng pagkakataon para pag-usapan ang mga prioridad na tinukoy ng dalawang bansa tulad ng sa depensa, regional situation, enerhiya, agrikultura, Yun. critical minerals at Yes. preservation sa environment. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nakiusap umano ng isang tagapagsalita ng Chinese military sa gobyerno ng Estados Unidos na huwag itong makialam Yun. kung makikipagyera ang China sa South China Sea. Ito na naman itong mga Chino, no. Gustong-gusto nila na walang makikialam sa sigalot ng Pilipinas at China. Kasi nga alam nila na ang Pilipinas wala talagang magagawa pag nag-away ang China at Pilipinas. Kaya nga sinasabihan, kaya nga nagmamaktol ang China pag umientra na sa usapan ang mga US. Ayon kay Senior Colonel Rengu Chang na hindi dapat makialam ang Washington sa mga ginagawang aksyon ng People's Liberation Army sa South China Sea dahil wala itong karapatan na diktahan o pagsabihan ang kanilang gobyerno sa kung ano ang dapat nilang gawin sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Ngunit sinabi naman ng ilang mga analista na ipinapakita lang sa pahayag ni Rengu Chang na hindi nila kayang suwayin ang kagustuhan ng gobyerno ng Estados Unidos at pinapatunayan lang nito na mahina talaga ang Chinese military. Yes, talagang mahina yan Chinese military. Alam nyo kung bakit? Made in China nga yung mga kanilang panggera. Kaya nga natatakot silang sumama o makihalo sa away ng China at Pilipinas ang Amerika. Dahil sa totoo lang talaga, no, takot ang China sa sa US. Idinagdag din ng mga analista ng mga Chinese military official na walang kakayahan ang People's Liberation Army Yes. na harap-harapang makipagyera sa Estados Unidos, kaya't hanggang ngayon puro pagbabanta at pananakot lang umano ang ginagawa ng China sa rehiyon. Yes, tama naman, no. Tama naman talaga. Puro pananakot at pagbabanta lang naman ang kayang gawin ng mga China, no. Kasi nga takot sila talaga makipaggera. Kahit kanino, no. Kasi nga bakit sila makipaggera? Ang ganda-ganda ng kanilang ekonomiya, no. Tapos makipaggera sila. Kaya nga itong mga Chino na to sa opinyon ko lang, ito ay hanggang banta lang. Banta-banta. Gusto nila makuha yung teritoryo ng hindi ginagamit ang mga military equipment, kundi puro banta na lang. Kaya nga takot nga. Iniulat ito matapos sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na mahigit sa 135 Chinese vessel ang nakita na nagkukumpulan sa isang reef sa West Philippine Sea. At Tingnan nyo Tingnan naman yung ginagawa ng China. Puro sila pagpapadala ng mga barko sa West Philippine Sea sa ating exclusive economic zone kasi nga hanggang doon lang kaya nila.
na puro pananakot lang, puro pananakot ang pinagpapadala ng mga malalaking barko, ng mga nagpapadala ng mga China Coast Guard, papadala ng China PLA Navy. Kaya nga hanggang ano lang sila, pananakot. Nilarawan ang presensya ng mga Chinese sa nasabing karagatan bilang nakakaalarma. Sinabi ng Philippine Coast Guard na mga Chinese vessel ay nakakalat sa loob ng Whitsun Reef Yun. na kung saan kilala sa Pilipinas bilang Julian Felipe Reef at matatagpuan 320 kilometro sa kanluran ng Palawan Island. O tingnan nyo na, ganyan ang ginagawa ng mga Chinese, ng mga China. Nagpapadala ng barko, kumbaga pananakot ba? Pananakot sa mga Pilipino. So, pero hindi nila kaya makipaggera. Hanggang pananakot lang talaga. Sinabi ng Philippine government na mayroong 111 Chinese maritime militia vessel ang kanilang nakita at nabilang, ngunit nang mag-deploy ang Philippine Coast Guard ng 2 patrol boat sa lugar pagkalipas ng 2 araw, ang bilang ng mga Chinese vessel ay dumami at umabot na sa 135. Ayun ang kayang gawin ng mga Chino, no? Ayun na naman, pananakot na naman, nagpapadala ng mga kanilang mga barko, maraming barko sa ating teritoryo. Parang kumbaga sa manok ginigirian tayo para nga matakot tayo sa kanilang mga ginagalaw, sa kanilang ginagawa na pagpapapunta ng mga maraming barko para nga matakot daw tayo. Sinabi sa report na hindi umano sumagot ang mga Chinese militia vessel sa ginawang radio challenge ng Philippine Coast Guard sa Julian Felipe Reef at sinabi ng PCG na ang presensya ng mga Chinese vessel ay nakakaalarma at iligal. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, Wow, kabilang ang mga karagatan at isla na malapit sa baybayin ng ibang mga bansa. At Tingnan nyo naman, ayun inaangkin talaga ng China. Ayun, tingnan nyo ng guhit, kanilang 9-dash line ba, 10-dash line na yata. Halos dumikit na sa Palawan, mga ugok. binaliwala din ito ang isang desisyon ng International Tribunal na nagpawalang bisa sa maritime claim nito sa pinagtatalunang karagatan. Oo nga naman, hindi nila kinikilala ng mga Chino yung international law. Tsaka yung pagkapanalo natin ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling na ang 200 nautical miles ay sakop ng Pilipinas. Ayun ang hindi matanggap na mga incheck na yan. Kaya nga ang ginagawa nila puro pananakot na lang ang ginagawa nila sa West Philippine Sea. Ayun nagmawawater cannon, nagbabangga-bangga ng mga barko. Ayun ang kaya nilang gawin. Pero kung makipaggera, di nila kaya yan. Ayan sa aking opinion lang mga guys Pwede rin kayo mag-comments dyan sa baba kung ano mga nasa loobin nyo. Ang Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam ay mayroon din mga claim sa iba't ibang mga isla at bahura sa South China Sea na kung saan ang karagatan ay pinaniniwala ang may malaking oil at gas deposit. Itong China lang, itong mga Chino lang naman, ang agresibo talagang kunin ang buong West Philippine Sea. Sila lang, di ba, samantalang yung maibang bansa na claimant, tahimik lang sila. Di nila ginagalaw yan. Samantalang itong mga Chino, talaga agresibo sila na kunin o talagang kamkamin yung mga teritoryo ng iba-ibang bansa dyan ng mga katabi nila. Ibang klase talaga itong mga Chino. Itong mga Chino na to, dapat talaga to, kung ako lang, gerahin na to.
Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung trip nyo yung mga ganito mga reaction video please bago tayo magtapos please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?